Ito ang inyong palatuntunan para sa bayan, para sa mga mamamayan. Saturday Line! Paglilingkod natin bilang isang bahagi ng buhay. Public Service! At sa loob lamang ng ilang sandali, ang ating second hour, ang ating insights, ang ating... Ugnayan! Pakinggan! Kasama po ang inyong abang lingkod, 61 years na naglilingkod sa bayan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating palatuntunan ng ating mga kuro-kuro Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. The good, the bad, and the ugly. Sabi ng kasama natin, Jundi, pelikula yan ay paborito natin, Clint Eastwood. Live and Cliff. Yan, noong mga panahon natin, parang Jundi. Pero ngayong mga panahon na ito, iba ang mga karakter sa ating pag-uusapan sa the good, the bad, and the ugly. Ang tinutukoy natin, ito pong mga murukulyo at mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, the political atmosphere in the country today, endangering the sovereignty of the country, the irrelevance at ang nababanaagan nating demise of the Philippine Senate. Sa kabila nito, the rise of the billionaires in the political arena. The bad, the good, or the ugly. Saan kayo riyan? Yan ang pag-uusapan natin, mga kababayan ko. Unahin muna natin itong the good. Nang sa gano'n naman medyo umangat ang ating pakiramdam. Magkaroon tayo ng konting inspirasyon sa buhay. Na after all, ang ating bansang tinubuan ng ating sinilangang mahal na Pilipinas ay hindi naman talaga naluluklok. Sa kasalukuyan ito lamang ay may sakit na grave. May cancer ito. Subalit sa ngayon, maging ang cancer ay may gamot na. Just like in the case of the Philippine political system. May sakit. Lalo pa ngayon na ito ay tinatampisawanan, tinatadyakan, inaapak-apakan ng ating mga dapat ay mga nasa pagbuo ng mga batas na mapatino ang takbo ng ating bayan. So ano ang ating mga mabubuti na dapat tanawin natin sa kalagitnaan ng kadiliman na ito? Well, meron tayong mga reports na mga natatanggap dito. For example, ang ating ekonomiya ng bansa, saludo kay Bongbong Marcos. Sabagat ito ay data, hindi ito galing sa Pilipinas. Ang data na ito ay galing sa mga bangko internasyonal, World Bank, galing sa mga investors sa Europa at iba pang panig ng daigdig. Ang sabi nila, hindi ko sabi. Ang sabi nila, the Philippine economic growth is taking over Asia. Mga bansa sa Asia. 11 yan ng mga bansa sa Asia. Ang pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa sa ibabaw ng mga bansa ng Asia. That is starting this year, 2025. Saan ang mga facts na ito? Saan ang mga prueba nito? Sabi ng report ng mga nagmamasid sa ekonomiya ng bansa, foreign investors, sabi niya, shocking, nakagugulat, 7.6% ang gross domestic product growth ng bansa ngayong taon na ito and then last year. 80 billion foreign approved investments. Ang ngayon ay gumagana dyan sa Pilipinas, ang iba in the process, ang iba ay gumagana na sa nakalipas lamang na 6 na buwan. Hindi pa dyan kasama itong naragdag ditong mga pledges
galing sa India. At sabi ng fintech, sabi nila, ang rise of commerce, e-commerce in the Philippines is outstanding. E-commerce, yung mga namimili online na mga produkto. In fact, ayon sa mga investors na ito, yung mga galing sa Japan, galing sa Amerika, ay nagkakandak kumahog na maglagak ng kanilang investments, ng kanilang kapital upang magtatag ng negosyo diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin itong report na ito. Galing mismo ito sa Global Economic Watchers. Global Economic Watchers. Pakinggan natin ang kanilang tinig na may kaugnayan sa paghanga sa pag-usad ng ekonomiya ng Pilipinas. Became Southeast Asia's fastest growing economy last year. Can you believe it? The Philippines. They might just be orchestrating the biggest comeback on the global economic stage. The country's economic growth outlook to become the second fastest growing economy in the Asia Pacific after India and alongside Vietnam. For decades, the Philippines was an overlooked island nation, barely discussed in global economic circles. But this country, once perceived as struggling, is now emerging as a silent force, quietly commanding attention. The Philippine economy will still be among the fastest growing in the region. The economic growth of the Philippines for 2024 revised upward. The full-year GDP growth for the year is now at 5.7% from 5.6%. The Philippines isn't just growing. It's a rocket ship in Southeast Asia. The Philippines stood tall, unbelievably resilient. The 7.6% expansion in Philippine GDP in the third quarter. A powerful roaring comeback, still strong at plus 5.5%, accelerating to plus 5.9% in the third quarter. They're blowing past neighbors like Indonesia, Malaysia, Thailand. Foreign direct investments into the Philippines hit $826 million in December. The Asian Development Bank forecasts the Philippines and Vietnam will be the region's fastest in 2024 and 2025, topping 6% annually. The government's bold moves in 2022 to 2023, liberalizing foreign investment laws, cutting red tape, offering tax incentives, are paying off big time. The Philippine economy grew at a better-than-expected 6.4% in the first quarter. S&P Global predicts by 2035, the Philippines will be a global emerging market leader, driving Southeast Asia's growth for the next decade. So, the next time you hear about countries shaping our future, look at the Philippines. Thank you. Yan ang mga nagmamasid sa ekonomiya ng ating bansa at mga bansa sa Asia. Positibo ang kanilang pananaw sa ekonomiya ng Pilipinas at sana tayo rin. Sana ay makatulong tayo, kaya nga ba't sabi ko kanina, ang pananahimik ay hindi option. Hindi ho pwedeng pagpilian natin. Kung may nakikita kayo, sabihin natin. Sabagat ang the bad ay hindi pwedeng managumpay laban sa the good. In fact, itong ambassador ng United Kingdom at ng Ireland na nandyan sa Pilipinas, tapos na ng kanyang termino. Nag-iwan siya ng mga katagang magandang pakinggan ng bawat Pilipino. Dapat iangat natin ang ating dignidad sa umagitan ng mga positibong pananaw ng mga tao sa labas ng bansa. Sabi ko na nga sa mga naunang broadcast natin, kung kayo nandyan sa Pinas, hindi ninyo makikita talaga ang totality, ang pangkalahatang larawan ng bansa. Lumabas kayo sa Pilipinas, yan ang sinasabi ng mga puti. Thinking outside the box. Yung pag-iisip natin sa labas ng kahon. Kung kayo nandyan sa loob ng kahon, wala kayong makikitang tama. Gawa na mapapakinggan lamang ninyo ang mga opinyon ng mga ito, ng mga yaan at kung sino-sino. In reality, the truth is from the sin. Yung mga nakikita, tanawin na galing sa labas ng kahon.
Kaya itong ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas, Ambassador Lori Beaufils, maganda yung kanyang mga kataga at nais yung ibahagi sa inyo. Sa ating pagtalakay ngayon ng the good, the bad, and the ugly, para maliwanagan natin ang husto na after all, ang Pilipinas ay isang napakabusilak na bansa kung ito lamang ay mapananakbo ng maayos. So it is a choice for us Filipinos, especially kayo mga nandyan sa bansa. Sino ang leader na dapat ninyong tangkilikin? Ambassador Lori Beaufils, pakinggan natin ang kanyang tinig. Paghanga sa Pilipinas. Maraming salamat, Pilipino. During my 4 years in the Philippines, I have had the privilege of zigzagging the country and meeting people from all walks of life. From Batanes to Cotabato, Puerto Princesa to Tondo to Makati, I've witnessed firsthand Filipino talent, resilience, generosity, and remarkable sense of community. There are so many aspects of Filipino life that I have come to appreciate and love. The endless fiestas that bring communities together, the meriendas that magically appear when you need them, and of course the spectacular sunsets that paint the Filipino sky. But what I have learned goes far deeper than these beautiful experiences. I have discovered the true meaning of bayanihan, watching communities lift each other up during typhoons and difficulties. I have learned that resilience isn't just about enduring hardship, it's about an indomitable spirit rooted in family ties and faith that enables people to rise above adversity. I have learned that Filipino hospitality isn't just about welcoming guests, it's about making them feel like family. I've learned that connections matter more than protocols, that a shared meal creates stronger bonds than formal meetings, and that laughter truly is a universal language. Ang Pilipinas ay hindi lang isang destinasyon sa aking karera, kundi isang tahanan na pagbago sa aking puso. Sa mga kaibigan at pamilyang natagpuan ko dito, maraming salamat po. Ang inyong bansa at mga tao ay mananatili sa aking puso hanggang buhay. Napakagandang pakinggan, ano? Tinig ng katatapos lamang sa kanyang termino na Ambassador of the United Kingdom and Ireland sa Pilipinas, Ms. Beaufils. Napakaganda. Di ba ako nandito ako sa Amerika, pero hinahanap-hanap ko maging sa mga video, yung mga papuri ng mga foreigners about the country, about the Philippines. Kaya kapag may mga vloggers dyan na maganda ang pananaw sa Pilipinas, ibinabahagi ko sa aking mga kaibigan sa Facebook, sa Instagram. Gawa ng I am still a proud Filipino in blood. I may not be a Filipino citizen anymore, pero ang dugo sa aking laman, sa aking ugat, Pilipinong-Pilipino pa rin. Kaya masakit, and I hope you feel the same, na makakita kayo ng mga tao na the bad na sumisira sa ating pamahalaan, sa ating lipunan. Sad to say, wag nating ipanaig ang bad sa good. Napakinggan ninyo, dalawa lamang ito ng mga tinig na sumasaludo sa kagandahan, kagalingan ng mga Pilipino. Hindi lamang ng bansa, kundi ng mga Pilipino. Huwag nating pabayaan na ito ay wasakin lamang ng mga masasamang itlog sa pamahalaan. The bad eggs sa ating lipunan. Kaya ako'y nagtataka sa mga senador natin. Dito tayo sa the bad. Nagtataka ako dito sa mga senador natin na ang mga ito sa pangangampanya, alam natin ang lahat ng mga style ng mga ito, pagagandahin ko ang bansa, ang aking utak ay gagamitin ko sa ikaunlad ng Pilipinas sa magitan ng paglagay ng mga batas na makapagpapaunlad sa hanapbuhay, mawawala ang mga baha, gaganda ang pananaw ng mga mamamayan sa daigdig sa mga Pilipino, etc., etc.
kampanya. Naniniwala tayo riyan. Ang mga itong mga nagsasalita ng mga matatamis ang dila, galing ito sa mga pamilya ng mga dynasty sa politika. Now, huwag nating laparan ang ating issue. I-concentrate natin sa isang mahalagang issue na namumutawi ngayon sa labi ng bawat mamamayan. Ang issue ng impeachment. The bad. Sa Senado, kita naman ninyo yung mga balita natin, pinatay na. At kung pakikinggan ninyo yung mga framers ng Constitution, yung mga bumalangkas ng ating Saligang Batas 1987, na mga buhay pa, ang kanilang pananaw dito sa tinatawag nilang archiving ng impeachment, malabo na. Yung kandila na kikimat-kimat sa kalagitnaan ng dilim ay wala ng pag-asang lumiwanag pa. One reason ang pagiging partisan ng mga senador ng bansa. The bad sa gobyerno natin. Mga senador, diretsuhin na natin. Hindi lahat. 11 mga yan. Ang 7 riyan ay pusakal, pusikit, na bulag, pepe at saka bingi na anumang reasons na mapakinggan nila, wala na sa kanila. Burado na ang kanilang tenga. Sa dami ng mga tutulis na nandoon, wala nang naririnig. Sad to say, mga senador pa man din ang mga ito. Sila mga tinagurian nating division of our republic. Ang salaminan ng Republika ng Pilipinas. Sa mga senador na ito in the final analysis, in creating laws for the Filipino people, sa kanila pumupunta bago dalhin sa tanggapan ng presidente. Vision of the Republic, vision of the Filipino people. Dapat ang kanilang pagiging matatas sa pagdefensa sa demokrasya ay nangingibabaw. Sa nakikita natin ngayon ang nangingibabaw, ang pagtingin nila sa kanilang political future. Yun ang nangingibabaw. Wala na sa kanila si Juan de la Cruz. Wala sa kanila yung mga binitawan nilang mga kataga sa panahon ng pangangampanya. Wala. Bola lang ito. Bola. Wala sa kanilang puso yung vision of the Republic, the future of the Filipino people. Wala sa kanila yan. Bola lang yan eh. Ang mga intereses nila ay nasa sa kanila, para sa kanila, of themselves, for themselves, and by themselves. Wala sa kanila ang interes ng kanilang pinaglilingkurang mga distrito o kaya kanilang pinaglilingkurang mga botante at large ang mga senadore. Kahit yan sulok ng Pilipinas. Sa madalit sabi, ang kanilang pananaw, ang kanilang dedikasyon is supposed to be for the 116 million Filipinos. Unfortunately, ang kanilang dedikasyon ay para sa kanilang political future at sa kanilang dynastiya, na pagkatapos na sila ay hindi na makalakad at may basto na, nakaupo na sa wheelchair, yung kanilang anak ang kanilang susunod sa pwesto. Yun ang cycle ng mga political dynasties na nangingibabaw ngayon dyan sa Senado. Kaya yung kanilang mga, anong tawag nila riyan, yung mga intellectuality, yung kanilang katalinuhan para sa bayang Pilipinas, wala na ito, burado na. Yung kanilang moral values, yung halimbawa, exemplars ng morality, na dapat ay nangingibabaw sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, for the Filipino people, of the Filipino people. Wala na sa kanila. Anong moral? Sabi nga ng inyong Vice Presidente, ang honesty, wala ho yan sa kwalifikasyon ng mga politiko. Dapat ang mga senador na ito, they are supposed to be
the guardian of the Constitution of the Philippines. Forthwith lamang, hindi nila maayos-ayos eh. Nasa saligang batas ang katagang forthwith, insigida, ora mismo, ngayon na, walang paliban. Hindi naintindihan ni Chis Escudero. Yun ang masama riyan. The bad. Nangingibabaw, nakasusulasok ang amoy. Wala na sa kanila. Yung sinumpaan nilang tungkulin that we will be the guardians of the Constitution. Kami ang mga bantay ng saligang batas. Walang sasalungat dito. Walang lalabag dito. Unfortunately, sila mismo ang lumalabag. Yung kanilang mga tinig, hindi na yan para sa mga Pilipino eh. Para yan sa kanilang mga sarili. Para yan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga dinastiya. Wala na ang tinig na yan ng mga senador. Hindi na pinaniniwalaan. Wala nang kredibilidad. Wala nang dignity ang tinig na yan kapag galing sa mga senador ang inyong pinakikinggan. Sayang! Sabagat ito ay dapat asahan ng taong bayan pero hindi natin naririnig sa kanila. All because the Senate President ang nagpasimuno nito. Kaya yung mga taong pupungas-pungas, tatanga-tanga na mga senador yan, sabagat sa kanilang katangahan ay wala naman talagang reasoning power, wala silang talino kung anong sabihin ng presidente na tinitingala nila, may kaalaman ito, abogado ito eh. Doon tayo susunod. 11 sa kanila. Masaklap, di ba? Dapat yung presidente ng Senado dapat magsagawa ng pagliliwanag to the best of his ability as a statesman, as an intellectual, with knowledge and the power bilang presidente ng Senado. Dapat nasa kanyang kamay ang pagliliwanag ng mga naguguluhan na mga kaisipan. Hindi yung magpatiuna ka ng pagsulong ng kasamaan, the bad in the Senate. Yung pagkalito, confusion ng ating mga senador, dapat yung presidente mismo ang nagliliwanag. Para sa bayan, for the people, of the people, and by the people's choice. Wala na pare ko. Wala na. Dapat itong mga leader na ito natin dyan, partikular ang pinag-uusapan natin, Senado, they are supposed to be the educator of the people. Sila ang dapat mga guro, mga teachers, na nagtuturo, especially sa mga kabataan natin, ng tama o mali. Wala eh. Sila mismo ang mali eh. Paano magiging guro ang isang mali, isang baluktot ng kautukan? Wala kang makikita ritong huhubog sa katinuhan ng isip ng ating mga kababayan, especially ang ating mga kabataan. Yung kalidad ng moralidad nila, wala na, zero. The moral quality na dagtaan na ng pagdududa ng taong bayan dahilan sa kanilang mga gawain. All because of Sara Duterte. Of all the people in the world, all because of Sara Duterte. Ayaw nilang mapakinggan. Meron na silang sariling conclusion. Ayaw nilang matanaw ng taong bayan. Sino ba itong Sara Duterte? Ang tingin namin si Sara ay anak ni Rodrigo Duterte, yung taong nakakulong ngayon doon sa International Criminal Court. Si Sara ang vice-presidente ng bansa na naglalamyar na kung saan-saan na walang dalang benepisyo para sa taong bayan. Sino ba itong Sara na ayaw pakinggan ng Senado ang mga itinuturong kasalanan nito, the sins of Sara Duterte? Bakit ayaw natin pakinggan? Sabagat ito ay makapagdidiin sa atin, sa kanya,
And on the ultimate analysis, karamay pala tayo sapagkat sabi ni Sara, subukan ninyo. Dadanak ang dugo. There will be bloodbath diyan sa Senado. Nanguyumpos na bahagang buntot ng mga senador. Bakit? Sabakat sila'y karamay dito sa mga kasalanan ni Sara Duterte. Baka nakakaligtaan lamang natin sa silakbon ng damdamin natin, sa galit natin. Baka nakalimutan natin, ano nga ba talagang kasalanan ni Sara Duterte? Nalubog Nalubog sa kumunoy ng mga usap-usapan at mga fake news ang issue. Liwanagin natin. Ano nga ba talaga ang isa lamang? Mr. Chair, to continue. Isa lamang sa mga kasalanan ni Sara Duterte. AFP officers already denied this YLS, having been supported by DepEd. 15.54 million po ang amount that the DepEd is trying to justify in making use Isa of lamang the ito certifications sa mga issues that were submitted by the AFP. Number 5, Mr. Chair, prior to 2016, pag ang pinag-usapan po natin ay Youth Leadership Summit. Dali, aliliwanagin ko lang. Youth Leadership Summit. Taon-taon na ginagawa ito ng Armed Forces of the Philippines para mabigyan ng malawak na eksperyensya ang ating mga mag-aaral kung ano ang ginagawa para sa kapakanan ng bayan. Pumasok ang tanggapan ng Vice Presidente. Humugot ng 15 milyong piso na sinabi nila inialay bahagi ng funding ng youth activities na ito. Ang katunayan, pinatunayan ng mga commander ng ating armed forces ni isang kusing walang nakarating. Saan napunta? 15 million. One of the sins of Sara Duterte. Baka lang kung nakakalimutan natin. It is the AFP who leads and they just coordinate with DepEd. But on the report that was given by COA, it seems to appear that the one leading the Youth Leadership Summit is the DepEd in coordination with AFP. Paligtad po ito. Number 6, Mr. Chair, I do not want to preempt any conclusion. However, Mr. Chair, General Mempin spent 2017 to 2023 of his AFP career in Davao City and Davao region. During this time, the former president is the president and our vice president is the mayor. During those time, Mr. Chair, Davao City, while it is authorized to have and to utilize confidential fund, I believe has one of the highest confidential fund among the LGUs in the entire country. I hope the Secretariat can produce the data. I wish to ask Mr. Chair, ito bang lahat ng ito ay coincidences? Yan ang tinig ni Congresswoman Luistro, Jinky Luistro. Isa lamang sa napakaraming mga kasalanan ni Sara Duterte na dapat maliwanagan ng taong bayan. That's why we have this impeachment. Ang kaso, takot sa bloodbath ang mga senador natin. Sila ang dapat na magsilbing checks and balances sa anumang issues, especially sa karumal-dumal na graft and corruption sa gobyerno. Natakot sa bloodbath ang mga senador. Kaya yung kanilang pagiging tagapagbantay ng checks and balances in the government, naging detective upang itago ang mga kasalanan ni Sara Duterte. Nakakatakot lamang ito na nasa kamay ng Senado ang ganitong kapangyarihan. Sabagat nakikita ninyo ang ebidensya ngayon. I'm just hoping na magising ang mga ito na masawata
ang unti-unting pagkulo ng damdamin ng ating mga kababayan. Ayaw natin ng another EDSA revolution sabagat ito ay makahahadlang sa economic developments ng ating bansa. Especially na maganda ang foreign policy, foreign activities ni Bongbong Marcos. Economically, it is producing fruits, products for the Filipino people in terms of economic value. Ngayon, nanganganib ito. Gawa ng panganib na dulot ng Senado. Yung kanilang boss, sila pang nagpapasimuno ng kaguluhan sa bansa. No less than the Senate President, Jesus Cordero, ang namumuno rito. Dapat siya ay may mas malinis na kamay kaysa sa Vice Presidente. Kaya lamang dahilan sa bloodbath na pinanakot ni Sara Duterte, na halungkat na hindi lang pala si Sara ang kailangang maimbestigahan, maging pala yung senador, presidente ng Senado mismo ay may dapat na maipaliwanag na issue. 142.7 billion, as in buhay, hindi lang 15 million, although isa lamang yan sa mga kaso ni Sara Duterte. Hindi lang 215 million, isa sa mga kaso ni Sara Duterte. Hindi lamang yung paggamit ng mga dilatang pangalan, isa lamang sa mga kaso ni Sara Duterte. 142.7 billion tumataginting na B ang nasa sangkot pala ang pangalan ng inyong Senado, ng mismong presidente ng inyong Senado. Bloodbath nga ang abutan ito. Kaya nagkakanda kumahog si Mr. Jesus Cordero na ibasura na, ilagay na sa kaban, ilagay na sa baul ang impeachment sabagat bloodbath talaga ang abutan natin ito. 142.7 billion pesos binalasa sa 2025 budget ng national government. Out of 6.3 trillion, 142.7 billion binalasa ng Senado. Binigyan ng pabor ang mga isa, dalawa, tatlo, lima, pito sa mga 19 senators. Priorities sa allocation ng 142.7 billion na binalasa sa budget. Matatakot ka nga rito. Ang laking halaga nito Kung ikaw ang Senate President at ikaw ang piperman ng pagbalasa na ito, matatakot ka nga rito. Lalo pat isinangkot pa ang Department of Public Works and Highways na sa bahaging ito ay meron siyang 1.1 trillion, yan, trillion. Isa sa mga binalasa ng Senado doon sa 6.3 trillion budget for 2025. Mantakan mo, 142.7 billion plus another 1.1 trillion sa DPWH. Aba, maraming bilyonaryo na mga cronies, kung hindi mismo mga anino ng mga senador na ito ang magiging beneficiaryo sa pera na ito. 1.1 trillion, 142 billion. Sino ang hindi magiging bilyonaryo na mga cronies, mga kapatid o kaya mismong mga senador na ito? Ano ang sabi rito ni Benjamin Magalong na alkalde ng Baguio City? Anong sabi niya? Ang korupsyon dyan sa DPWH matindi. Mismong no less than Rodrigo Duterte kinumpirma ito na bawat galaw sa DPWH 1.1 trillion ang budget na binalasa
na pinamunuan ni Mr. Chis Escudero, 40% riyan mabubulsa Benjamin Magalong. Mismong yung mga ilaw sa kalsada, yung mismong yung mga anong tawag nila rin, yung side guards sa mga kurbada. Sabi nga ni Magalong, straight na straight yung kalsada, merong harang pa doon na reflectorize. At ito ay 200% na jack up ang mga presyo. Benjamin Magalong. Pakinggan natin, siya mismo may boses nito. Go ahead, Ben. Ayaw mo magsalita, natakot si Ben eh. Ito ba yung corruption sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye? Yung cat's eye, yung ilaw sa kalsada. Tapos, alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800. So, isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila nationwide. Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier sa mga kurbada. Kundi yun, isa rin yun. Isipin mo, ang cost nun is 121,330. Hindi nila pwedeng, hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents eh. Nandun yan sa detailed unit price analysis at yun ang contract price. So 121,330 per meter. When the cost of that is just 255, pinakamahal na ngayon, $255 per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics, plus tax, 20,000. So ibig mo sabihin per meter, ang markup nila 100 meters, 100,000. Ilang kilometers, per kilometer, 1,000 meters. So ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan. Pati diretsyo ng kalsada nilagyan nila. Yan ang sinasabi ko. Kasi manner na yung cat's eye, pwede naman gitna lang at 10 meters lang pagitin. Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nilang 2.5, ginawa nilang 5 meters. Tapos nilagyan na nga nila sa gitna, nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan, para mas maraming bibilhin. Kita mo yung corruption na yan. Yung cat's eye ho, yun yung reflectorized na mga inilalagay dyan upang magkaroon ng division sa lanes sa mga kalsada. Ito, hindi ko tinig yan. Yan ang tinig ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Sinagot siya ng Kongreso, sabi ni Magalong, bakit hindi niyo ako imbitahan para magkahantara na tayo? Sino mga magiging bilyonaryo rito sa 142.7 billion na binalasa ng Senado? Sino magiging bilyonaryo sa 1.1 trillion na additional budget ng Department of Public Works and Highways? Dapat maliwanagan ito. Bakit ayaw ng Senado? The bad in the government. Sayang yung the good. Kung magdalawang isip yung mga investors nito, baka yung ilalagak naming funding yan, 40% ang mawala dito sa mga tao na ito na naandyan sa loob ng gobyerno. Baka mabulilyaso, mabiskaril yung mga pledges, yung mga gumagalaw na ngayon na mga investments ng mga foreigners na naimbita na maglagak ng funding sa proyekto sa Pilipinas, baka magbago ng utak. Yung nga lang 142.7 billion binalasa sa budget, saan mapupunta ito? Yung 1.1 trillion Department of Public Works, 40% dyan baka mawala. Sabi ng World Bank, 70% ng mga pera na inilalagak sa mga fundings ng mga proyekto sa gobyerno napupunta sa wala. 70%. Kasama na riyan yung 40% sabi ni Mr. Magalong. Dapat dito si Mr. Escudero ay isang halimbawa. Dapat siya isang imahe ng kapitapitagang pinuno ng pamahalaan. Unfortunately, siya ang leader ng mga masasama sa gobyerno, partikular sa Senado.
Tingnan na lamang nito. Ito yung napakasimpleng bagay, ha? Tingnan na lamang ninyo itong mga appointments. Committee chairmanships ng Senado. Appointment, ha? Chairmanship, tagapangulo ng mga komitiba sa Senado. Alam mo, kung madali kang magalit, talagang maguhuramentado ka eh. Chairmanship ng Philippine Senate. Ngayon na binuo sa magitan ng chairmanship ng Senate President Chis Escudero. Pag hindi ka naman nag-init ang ulo mo rito, awan ko na lang. Chairmanship. Sila ang mga senador na mamumuno, magpapalakad, tutulong, susulong, magpapatimuno, maglalagay ng kanyang talino sa mga issues na may kaugnayan sa komitiba na kanyang hinahawakan. Isa dito ang pinakang sensitibo Blue Ribbon Committee ng Senado. Siya ang fiscalizer, siya ang husgado na kaya niyang gawin ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga korupsyon, etc., etc., ng sino man sa loob at labas ng gobyerno ng Pilipinas. Sino ang inilagay na chairman ng Blue Ribbon Committee? The most powerful committee in the Senate. Rodante Marculeta. Kung babasahin ninyo ang biodata ni Marculeta, baka pwede na. Pero kung titingnan ninyo, susuyurin ninyong maigi ang mga pahina ng ating internet, mga kinasasangkutan ng pangalan ni Mr. Marculeta, especially sa political biases. Hindi qualified ito sa Blue Ribbon Committee. Dito lamang sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, dapat siya, Blue Ribbon Committee, dapat siya ang manguna. Ako na ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sasalungatin ko ang desisyon ng Senate President sabagat ang trabaho ko ay bulat-latin at husgahan upang sangatan ng legal na proseso ang mga taong balasuba sa gobyerno. Nakita naman ninyo ang mga kasalanan ni Sara Duterte. Ano ang sabi ni Marculeta? Ako ay hindi ako tuta ni Duterte. Hindi ako tuta. Pero tingnan ninyo ang mga nakalipas na mga amistades niya. Ang lahat ng mga sinabi niya maging sa hearing sa Kongreso. Iisang larawan ang inyong maiguguhit dito kay Rodante Marculeta. Ang pagiging maka-Duterte nito at ang protector ni Sara Duterte. Bakit siya pinuno ng Blue Ribbon Committee? At this very delicate period of Philippine history, na kung saan ang inyong vice-presidente ay nasa sa questionabling posisyon, mapanganib na pwesto, mapanganib na mga charges, mga kaso na ibinabato laban sa kanya. Dapat, pinuno ako ng Blue Ribbon Committee, ako na makikipag-argumento mismo sa Presidente ng Senado. Dapat ito'y buksan. Ngayon na. Walang pagtumpik-tumpik. Blue Ribbon Committee. Upang makita natin ang tunay na katotohanan. Kung may kasalanan o wala si Sara Duterte. Rodante Marculeta. Blue Ribbon Committee. Hindi ba pagbastos ito sa taong bayan? What say you? Hindi ba pagbastos ito sa taong bayan? Mismong isang tao na hantad sa mata ng taong bayan ng pagiging bias, ang pagiging one-sided nito, ang pagiging pabor nito kay Sara Duterte. Blue Ribbon Committee. Siya parang nagpatiuna sa harapan ng podium. Siya pa nagpatiuna na ibasura na ito. Hindi lamang i-archive, ibasura na ang kaso ni Sara Duterte. Blue Ribbon
Committee Chairman. Di ba bastusan na ito? Talamak ng bastusan ito eh. Hindi na ito biro-biro eh. Talamak na bastusan na ito ng gobyerno sa taong bayang Pilipino. O isa pang kaso. Accounts Committee. Alan Peter Cayetano. Magaling na abogado to. Ang pamumunuan niya, Accounts Committee. Naalala niyo yung tower doon sa Olimpiada sa Tarlac na itinayo? Hindi malinis ang record noon. Saan napunta yung pera? Bakit ganun kalaki ang pera na ginastos doon sa Torch Tower doon sa Tarlac? Pagkatapos siya ang may hawak na Accounts Committee, Justice and Human Rights Committee, Alan Peter Cayetano. Justice, Human Rights Committee. Hindi ba nakatatawa ito na si Alan Peter Cayetano ang humawak? Dito lamang sa kaso ni Sara Duterte, isa ito sa mga nangunguna kasama si Marcoleta, na ibasura ang impeachment ni Sara Duterte. Justice to Justice. Katarungan. Itong maganda. Ito talagang hindi ko palalampasin ito sa saluduhan ko ito Chairman, Constitutional Amendments Committee. Siya ang susuri ng gusto, bubusisi ng gusto, bawat letra, bawat pagpapatubad, bawat execution ng saligang batas ng Pilipinas. Kung may dapat na baguhin kahit katiting, bubusisiin natin ang gusto. Constitutional amendments. Ang kapitapitagan, kagalang-galang, at napakamatalinong bobo sa Senado, Robin Hood Padilla, Chairman ng Constitutional Amendments Committee ng Senado. Magaling. Teka, may sample tayo maganda ito Ito hangang-hanga ako dito sa kanya sige ba na para kayo? Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept. Yeah. And move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Mr. Padilla, Senator, ko po ang the Honorable Senator Padilla. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments on in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first. Move mo, pare ko, move. Buhatin mo, iusod mo ng konti. Ganyan ang move. Ang Tagalog nan, usod. Pambihira ka. Chairman, Constitutional Amendment. Magaling. Move mo, pare ko. Move. Huwag ka na magkatumali. Kayang-kaya mo yan. That the body accepts the substitute bill. Pare ko, panan. Okay. Opo. Sandali. Ladies and gentlemen, here is the honorable, respectable, very talented, and genius Senator Robin Padilla, who will move the proposal. Opo. Move. Gising ko na to. Hindi na kasi lang. I move, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. Sapakin kaya natin ito, pare ko Biro lang. I move. Ladies and gentlemen, the newly appointed Chairman of the Constitutional Amendments, the Honorable, Respectable Robin Hood Padilla. Di ba pagbastos ito sa taong bayan, pare ko? Ikaw, pare ko Maring Leonor Curata, di ba? Pagbastos ito. Paring Jundi, what say you? Di ba pagbastos ito ng Senado sa mga taong bayan? Matakan mo. I move.
Siya ngayon ang bagong tagapangulo, chairman ng Constitutional Amendment. At ako bilang taga-media, 61 years tayo sa media. Mamumuno sa akin, Public Information and Mass Media Committee Chairman, Robin Hood Padilla. Patawarin tayo. Binastos nito ang mga profesional na mga journalists, mga media men. Binastos ng Senado, binastos ni Chis Escudero, binastos ni Robin Padilla ang profesyon ng mga mamamahayag sa bansa. Public Information and Mass Media Committee Chairman, Robin Hood Padilla. Patawarin tayo. I don't know. Hindi ko alam sa inyo kung anong damdamin ninyo mga kababayan dito sa appointment na ito. Marami pang iba. Napakaraming iba pa. Bongo, Health and Demography Committee. Bongo. Hindi ba ito yung mama na sangkot doon sa mga family? Ito ang sangkot sa mga utos ni Mr. Duterte doon sa mga extrajudicial killing? Di ba ito yung tao? Di ba rin ito yung tao na ang pamilya sangkot doon sa pagkuha ng mga proyekto ng gobyerno para infrastructure ng gobyerno na monopolisado ng pamilya ni Mr. Bongo? Tahimik. Walang nakakaalam sapagat tahimik na ginapang ang mga proyekto ng gobyerno. At pagkatapos siya ang chairman ng Health and Demography Committee ng pamahalaan. Di ba nakaka-insulto ito sa mga Pilipino? And then, ito, Senator Ronald De La Rosa, Chairman, Public Order and Dangerous Drugs. Ito, sampal ito sa mga Pilipino. Chairman ng Public Order, Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato De La Rosa. Hindi ba ito yung isa sa mga ipatatawag ng ICC sapagkat ito ang nagmaniobra? Tanong ninyo kay Garma. Isa ito sa mga nagmaniobra ng execution ng extrajudicial killing. Pagkatapos pamumunuan niya itong dangerous drugs and public order, mapapadami ang mga mapapatay dito. Mapapadami ang mga mawawalang mga Pilipino. Pagkatapos binaboy na nga tayo ng husto. Nais ko lamang mabanggit ito sandali. Binaboy na nga ng husto ang Pilipinas ng ating mga tagapaglingkod ng bayan. Particular in this issue today, ang Senado. Binaboy na nga ng husto, harapan na binaboy ng husto ng mga senador natin ang katarungan sa bansa. Meron sana tayong nabanaagan na kukuti-kutitap na ilaw ng kandila sa gitna ng dilim. Pag-asa sa madalit sabi noong eleksyon noong nakalipas na Mayo. Mga pangunahing personalities sa hanay na tinaguri ang tunay na oposisyon sa bansa. Tunay na oposisyon sa bansa. Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Mr. Senators, nais ko lamang ipaabot sa inyo. I know na ang adikain ninyo ay maisulong ninyo ang inyong ipinangako sa taong bayan. Yun ang pinalalaganap ninyong rason. Nais ninyong maisakatuparan ang mga pinangako ninyo sa inyong election campaigns na isulong ang agrikultura, isulong ang ekonomiya ng bansa. Kaya nga ba't kayo ay luckily napakinggan ng Senado ang inyong mga panawagan? Nasaan ba yung pwesto nitong dalawa? Sandali. Hanapin ko muna yung dalawa. Eto.
Senator Pangilinan, Chairman ng Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee. Congratulations. Yan ang pinangako mo sa taong bayan, Mr. Kiko Pangilinan. And then, si Bong Bamakino, edukasyon ang sentro ng kanyang kampanya. Binigay sa kanyang Basic Education Committee. Congratulations. Nagbunga ang inyong pagsapi sa majority party ng Marcos administration. Congratulations. Walang halong pang-iinsulto. Congratulations. Busilak sa puso ko ang pagbati sa inyo. Kaya lang, let me say, sa mata ng taong bayan, ipinagkanulo mo sila. Sa marami sa mga bumoto sa iyo, sa inyong dalawa, Kiko Pangilinan, Bamakino, nasurpresa kayo sabagat kayo'y sinuportahan ng mga kabataan, ng mga tao, mga estudyante sa mga universidad, sa mga paaralan, the academe kung tawagin. Sila ang mga galing sa mga universidad, nagturo sa mga universidad. Sila ang mga tagapagsunod ng mga itinuturo sa simbahan. Sila ang naglukluk sa inyong dalawa. Pero ang tingin sa inyo, napasama na rin kayo sa mga trapo sa gobyerno. Let me explain. Samantalang ang inyong adikain ay tama. Edukasyon, agrikultura, basic needs, mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, itong pagsama ninyo sa organisasyon ng mga politiko, hindi maiiwasan na kung anong idikta sa inyo sapagkat kayo'y kabilang nila, gagawin ninyo. Kahit ito ay detrimental, pangit, masama sa taong bayan, iniutos ng ruling party. Anong saysay ng inyong pamumuno sa Department of Agriculture kung hindi kayo susunod sa kagustuhan ng administrasyon? Utos ng administrasyon mag-importa ng pangangailangan. Sa wakat yun ng bulong ng mga Importers Association sa bansa to the detriment sa kamatayan ng mga magsasaka o kaya ng mga mangisda. Wala kayo magagawa. Utos ng administrasyon yan Utos ng majority party. Sa madalit sabi, sa kabila ng pagkakatupad ng inyong pangako sa taong bayan na maisulong ang kanilang kapakanan sa magitan ng pagkontrol ng agrikultura in the case of Kiko Pangilinan o edukasyon sa kaso ni Bamakino, kontrolado kayo. May puder nga kayo, wala namang kayong kapangyarihan sapagat diktado ng mga tao sa administrasyon ang dadaloy sa inyong mga sangay na inyong mga komitiba. Yun lamang. Nais ko lamang ipaabot yan mga minamahal kong oppositionista supposed to be, Bamakino at Kiko Pangilinan. Sana ay hindi kayo masunog sa inyong ginawang hakbangan na yan. And to us, the Filipino people, nais ko lamang ipaabot. Salamat sa inyong pagantabay sa atin, sa pakikinig sa ating usapan today. Alam ko ang inyong damdamin. Gusto natin, kayong mga nandyan sa Pilipinas, na magkaroon ng kahalagahan, magkaroon ng halaga, magkaroon ng meaning ang mga boto natin. At kung ito ay binabastos at binababoy ng mga nahalal natin, silence is not an option. Ang kalsada maluwag, kasing luwag ng EDSA noong 1986. Nais natin ang mga senador natin ay magising sa kanilang mga ginagawa ngayon. Right now, ang kanilang dignidad ay zero. Ang kanilang pagiging respetable, wala. Ang tiwala ng taong bayan, zero. Ang taong bayan, nangangailangan ito ng mga
batas na kailangan ng hakbang ng ating mga senador, pero hindi lamang batas, kundi ang tibay, ang maso ng batas. In the case of the impeachment, meron tayong saligang batas, maliwanag, forthwith, ang nandoon sa saligang batas. Lagyan natin ang ngipin ng saligang batas sa pagsunod sa kautusan nito. Huwag tayong mabulagan dahilan sa pananakot na bloodbath ni Sara Duterte. Nakakasayang lamang na binabastos natin ang ating taong bayan ng hantaran sa magitan ng pagiging balasubas natin sa pagtupad sa ating tungkulin. Yan ang ating the good, the bad, and the ugly in the government. Irrelevance and the demise of the Senate is in the horizon. The rise of the billionaires, very possible sa koraptong pangangasiwa nito. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Yan ang mga kuro-kuro palapalagay hango sa mga facts, mga pruweba, mga dokumento para sa puso ng bawat Pilipino. Puso ko, sa bayan ko. Ang inibong abang lingkod kaagapay ninyo sa ating Insights every Saturday. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Insights, ito ang tinig ng ating bayan. Tinig ng mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino.